Maria's POV. Mag-aalas 5 na makauwi sila ni Margaret sa bahay. Pagod man napawi rin yun dahil sa mabangong amoy na galing sa kusina. Nasurpresa siya na makita roon sina Gabriel at Steven na kasalukuyang nasa harap ng kalan at nagluluto ng hapunan. Nakakatuwang pagmasdan ng dalawa dahil sa closure nila sa isa't isa na kadalasang nakikita sa mag-ama. Good evening. Ang bango naman ng niluluto ng mag-amang ito. Tadyo niya sa dalawa. Come on, Maria, he's just being nice. Natatawang sambit ni Gabriel habang abala sa paghuhugas ng bigas na isasaing. Oh, bakit ang aga niyo namang nakauwi? O sisa naman ng matanda? Paano ba namang hindi? Malakas ang benta namin ngayon. Maraming customer na bihag sa ganda nitong anak ko, kaya hapon pa lang out of stock ng parinda naming manok. Masayang wika ni Nadia at mula sa dala nitong plastic ay inilapag nito sa mesa ang isang malaking pakwan. Ang apo ko, nasaan? Nandun po sa kwarto, naglalaro ng game sa cellphone. Nagtungo siya sa lababo para hugasan ng pakwan. Pagkatapos nun, ipinatong niya yon sa sangkalan para islice. Maya-maya nilapitan siya ng lalaki. Tulungan na kita dyan. He insisted on helping her. Hindi, kaya ko na to, tanggi niya pa. Masusugatan ka pa dyan eh. Sinubukan itong kunin ang patalim pero hindi siya pumayag at ipinagpatuloy ang pagsaslice sa pakwan. Ayos lang, huwag mo akong intindihin. Sanay naman akong gumamit ng aray! Mahinang sigaw niya nang aksidenteng matamaan ng patalim ang kanyang daliri. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Come on, give me your hand. Nagulat siya sa sunod na ginawa ni Gabriel dahil bigla nitong nilagay sa bibig nito ang kanyang daliri. At that time nakaramdam siya ng kakaibang init sa pisngi at malakas na kabog ng kanyang puso. This is way too early than she expected. Hindi niya lubos sa kalaing gagawin to ng lalaki sa kanya at kung siyang tatanungin aminado na e-enjoy niya ang sandaling ito. Naku, ako nang magtutuloy niyan para mailagay na yan sa ref. Nagkakatamisan na kayo dyan eh. Nanunuksong sambit pa ng kanyang ina na tinawanan lamang din ni Steven. Sa kabilang banda, Maria, tawagin mo na si Margaret. Sabihin mo kakain na. Opo. Sumunod siya at kumatok sa pintuan ng kanilang silid para tawagin ang bata. Upang ma-enjoy nila ang kanilang hapunan ngayong gabi, nagpa siya si Nadia na sa salas na lang ilagay ang mga pagkain para na rin makapanood sila ng telebisyon. Nang makaupo na silang lahat, nilipat ni Nadia ang channel sa news kung saan kasalukuyang nagre-report ang isang babaeng newscaster. Habang enjoy na enjoy sila sa pagkain, biglang nag-anunsyo ng flash report ang nagbabalita. Kapapasok lamang pong balita, isang lalaki na tagpo ang wala ng buhay sa isang paupahan sa North Avenue. Kinilala ang biktima bilang si Jeffrey Villanueva, 26 anyos na isang factory worker. Maagap ang naging pagyakap ni Gabriel kay Margaret upang di makita sa TV ang litrato ng katawan ni Jeffrey. Nabalot ng pangamba bawat isa sa kanila, lalo na si Maria na hindi maitatanggi na kinilabutan ng marinig ang pangalan ng lalaki. Sa labis na pagkagulat ni Maria, nabitawan niya ang hawak na kutsara. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa screen habang nanginginig. Hindi, papanong... Halos hindi siya makapagsalita. Di niya akalain na ang pag-uusap nila ni Jeffrey sa ospital ay ang huling beses na makikita niya itong buhay. Diyos ko, sino namang walang puso ang gagawa nito? Bulalas ni Nadia na napahawak sa bibig. Alam ko kung sino, sambit ni Gabriel. Isa lang ang kilala kong may motibo para gawin to kay Jeffrey at malakas ang kutob ko, may kinalaman to sa nangyayari sa amin. Pwes, hindi ako papayag na makalapit siya sa inyo, lalong-lalo na sa mag-ina ko. Buong tapang na wika ni Gabriel, saka to tumingin kay Maria. Amara's POV. Malungkot na nagmamaneho ng sasakyan si Amara pauwi sa mansyon ng mga Goles. Alas 8 na ng gabi at kasalukuyan niyang binabaybay ang madilim na zigzag road. Galing siya sa bahay ng kanyang kaibigang modelo at naisipan niya na tumambay doon maghapon. Though nakakatulong ang pagbisita niya sa kaibigan upang pansamantalang makalimutan ang kanyang mga problema, that doesn't change the fact that Gabriel left her and her life is still miserable without him. She was devastated. She couldn't accept that her plan didn't work. Idagdag pa ang problema niya sa lalaking nakabuntis sa kanya. He keeps sending blackmail letters to her almost every day. Kung pwede nga lang mag-hire ng taong papaslang sa taong yon, ginawa niya na. Maya-maya,
Naputol ang kanyang pag-iisip nang bigla tumunog ang cellphone na nakapatong sa dashboard. Kagad niyang sinagot ang tawag. "How's my daughter?" She rolled her eyes as soon as she recognized the caller's voice. "Hindi ka na ba busy sa business mo, kaya nagagawa mo na akong tawagan ngayon?" Matabang niyang sabi sa kanyang ama na nasa kabilang linya. "Come on, Amara, huwag ka nang magtampo. Pasensya ka na kung lagi akong subsob sa negosyo. Alam mo naman ang trabaho ko bilang may-ari ng kumpanya. Halos hindi na ako magkanda-ugaga dito sa opisina, but I'm trying my best to catch up on you." "Yeah, right. It's been a week since Gabriel called the whole thing off, and yet, ngayon mo lang ako tinawagan?" "Dad, kailangan ko ng masasandalan ngayon, pero nasan ka?" "Nasa Amerika, busy sa pagiging CEO, habang ako nagdurusa dito sa Pilipinas," she cried. Nahaharangan na ng luha ang paningin niya, dahilan para mahirapan siya na makita ang kanyang dinaraanan. But then she kept driving. Ang kanyang hikbi unti-unting nauwi sa hagulhol. "Dad, I need you. I really do. I can't take this pain anymore." Hindi niya na narinig pa ang naging response ng kanyang ama dahil mabilis ang sumunod na pangyayari. Isang sasakyan ang sumulpot sa kanyang harapan. Di niya to paninsin dahil sa luhang humaharang sa kanyang mga mata. At huli na para maiwasan niya ang sasakyan dahil masyado nang mabilis ang kanyang takbo. Bumangga ang kotse niya sa puting sasakyan at sa lakas noon, nasira ang harap na bahagi nito. Duguan si Amara sa loob at wala na ring malay. Agad naman na tumawag ng ambulansya ang ilan sa mga pasahero ng van na nakaligtas upang maisugod siya sa ospital. Puting ilaw ang unang nasalayan ni Amara pagdilat niya. She feels so weak that she can barely move. Bukod pa ron, ramdam niya ang matinding sakit ng kanyang ulo. Nanatili siya sa kanyang pwesto at tiniis ang niindang karamdaman. Kalaunan, unti-unti rin niyang napagtanto ang mga nangyari, na aksidente siya. Pauwi na siya noon sa mansyon ng kanyang tito Ferdinand nang salubungin siya ng isang ilaw mula sa sasakyan na biglang sumulpot sa kalsada. Laking pasasalamat niya at nakaligtas siya sa aksidente. Hindi lang sarili niya ang kanyang inaalala dahil sa nangyari, kundi pati na rin ang kalagayan ng kanyang anak. Dahan-dahang bumaba ang mga mata niya sa kanyang tiyan at nang subukan niya tong kapain, napansin niyang maliit na ito. Sinakloban siya ng takot ng mga oras na yon. Ano ang nangyari sa batang dinadala niya? Bago pa niya mahanap ang sagot sa kanyang tanong, ay narinig niya nang bumukas ang pinto. Her eyes shifted to the door, revealing the person who entered the room. "Tito Ferdinand," tawag niya rito. Humakbang to papalapit sa higaan niya at kapansin-pansin ang lungkot na nakaukit sa mukha ng matanda, bagay na lalong nagpakaba sa kanya. He pulled the chair beside her bed and sat on it. "Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo, kaya agad ako nagpunta dito. When I told your dad what happened, he took a private jet right away. Susubukan itong makauwi ng Pinas sa lalong madaling panahon para makita ka," kwento ni Ferdinand sa kanya. Subalit di niya yon pinaglaan ng pansin sapagkat may mas importante pa kaysa sa pagdating ng kanyang ama sa bansa. "Tito, nasaan ang baby ko? Bakit parang lumit ang tiyan ko? Ano nangyari sa anak ko?" Kita niyang yumuko ang matanda at sandaling nanahimik. "Ano? Magsalita kayo." Matapang na nag-angat na mukha ang matanda bago ito nagsalita. "I just spoke to the doctor outside and according to him, they tried to save your baby but it didn't make it. I'm sorry, Amara." Her eyes filled with tears. Tuloy-tuloy na umaagos ang luha pababa sa kanyang pisngi habang naiiling na nakatingin sa matanda. "Hindi yan totoo. Buhay ang anak ko. Sabihin niyong buhay pa ang baby ko, Tito. Please," she cried. She couldn't believe what she heard. Gustuin man niyang magwala at umalis sa kinihigaan pero wala siyang sapat na lakas. All she did was cry. Pakiramdam niya may nakadaga na malaking bato sa kinihigaan, sa kanyang dibdib. It was heavy yet painful to bear. Sobrang sakit. To think the first baby niya na sana yon. She always dreamed of having a child. Bagamat hindi si Gabriel nakabuntis sa kanya, ang maisilang niya sa mundo ang batang yon ay isa ng malaking karangalan para sa isang ina, bagay na malabo nang mangyari. The baby is gone, and it's something she cannot accept that easily. "I just want to have a child, Tito, but why is this happening to me? Bakit di na lang ang Maria na yon ang nawalan ng anak? Bakit ako pa?" hagulhol niya. Hindi lang ang babaeng yon ang dapat mong sisihin, kundi pati na rin ang magaling na anak ni Minerva. Kung sumunod lang sana si Gabriel sa kagustuhan kong balikan ka, hindi ka sana magkakaganyan. Hindi mangyayari ang aksidente at wala ka sana dito ngayon. "What did you say?"
Nagsasama si na Gabriel at ang babaeng yon? Tumangulang ang matanda. Nakatanggap ako ng update mula sa mga tauhan ko. Nakumpirma nilang nagtatagong dalawa sa Bulacan kasamang pesting si Nadia. Nagsimulang dumilim ang aura niya at halos malukot ang mukha dahil sa galit. Nagsama-sama pa talaga ang mga yon? Kung ako sa kanila, magpakasaya na sila dahil bibiglang na lang kanilang mga oras. May plansyadong plano na ako para tuluyan na silang mawala sa buhay natin, ang mag-inang Maria at Nadia. At oras mangyari yun, walang magagawa si Gabriel kundi bumalik sa'yo at ituloy ang inyong kasal. And I will make that happen, no matter what. Punong-puno ng galit na saad ni Ferdinand. I know you can, but I want to be involved in this, she said without second thought. Kumunot ang noon ng matanda, bahagyang nagulat sa kanyang sinabi. You're saying, yes, Tito Ferdinand. Gusto kong ako mismong tatapos sa buhay ng Maria na yan. At kung magpupumilit si Gabriel, total, siya naman dahilan kung bakit nawalang anak ko. Pare-pareho ko na lang silang ipapadala sa impyerno kung saan sila bagay. With tears streaming down her face and her voice trembling with rage, she declared, I won't rest until they do. Magbabayad silang lahat sa ginawa nila sa akin at sa anak ko. Gabriel's POV. Mag-isang nakaupo sa sala si Gabriel habang abala sa pagbabasa ng news article sa internet. Paraan niya to para hindi mainip habang hinihintay niya ang kanyang mag-ina. Pero saglit siyang natigil sa pag-scroll nang marinig niya ang mahihinang hakbang papalapit sa kanya. Busy sa cellphone na. Pabirong wika ni Steven. O eto, magkape ka muna. Dala ng matanda ang 2 tasa ng mainit na kape. Nilapag nito ang isa sa lamesa. Kagad niya namang binaba ang hawak na cellphone at maingat na kinuha ang tasa sa karap na mesa. Salamat, aniya rito. Naupo ang matanda sa tabi niya at sinamahan siya nitong magkape. Ang tagal naman na mag-inang yun. Abay mag-aalas 6 na. Madalas maagang umuwi ang dalawa mula sa palengke. Nakapagtataka at mukhang gagawin pa yata sila sa daan. Kasama kasi nila si Margaret. Baka naglibot-libot muna sila sa bayan para ipasyal yung bata. Pakiwari niya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga, bagay na nakatawag ng pansin kay Steven. I wish I could go with them, but given the situation I'm in, I know it won't be easy. Baka paglabas ko lang dyan sa kalsada, may makakilala sa akin mga tagahanga at malaki ang tsansang makarating kay Dad ang lokasyon naming 3. It's too dangerous. Sigurado ka ba talaga na tatay mo ang may gawa nun kay Jeffrey? Anito. Who else could it be? He took a sip of his coffee. Makapangyarihang tao si Dad at maraming koneksyon. Marahil nang malaman itong kinantay ito ni Jeffrey sa amin, hindi siya nagdalawang isip ipapas lang ito. I can't believe Mom fell in love with that guy. And to make things even worse, I have carried his family name all these years. Tahimik lang na nakikinig si Steven sa kanya. Ever since Mom passed away, nagsimula na akong kontrolin ni Dad. Yung pagdating ni Amara sa buhay ko, sinadya niya yon dahil ang plano nito ay maikasal kami sa tamang panahon. Ginawa niya yon para sa pansariling interes, para sa ikauunlad ng kanyang negosyo. Kung sa bagay, ano lang ba ako sa kanya? Gaya ng lagi nitong sumbat sa akin, anak lang ako ni Minerva. At dahil dala-dala kong apelido nito. Oo, Steven, hindi siyang tunay kong ama. Mom told me I was 2 years old when she met Ferdinand. Dahil wala akong kinikilalang ama, nagkasundo sila ng nanay ko na ilagay ang pangalan niya sa birth certificate ko bilang tatay. Tagak siyang natawa habang naiiling. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nakipagsabwatan si Dad kay Amara para tuluyang mailayo sa akin ang anak ko. Ganon na siya kasama at ngayon, laking pagsisisi kong naging parte ng buhay ko ang taong yon. Umusog ng kaunti si Steven upang maglapit sila. Sunod niyang naramdaman ang pagtapik ng matanda sa kanyang balikat. Gayunpaman na natili siyang walang reaksyon. I'm sorry, Gabriel. You have to go through that. You don't deserve it. Sandali pa lang kitang nakasama pero alam ko naging mabuti kang anak. Napakaswerte ni Ferdinand sa'yo pero ganun talaga. May mga taong talagang nabibigyan ng pagkakataon maging ama pero sadyang di nila kayang tayuan ang pagiging haligi ng tahanan. Hayaan mo. Nandito naman ako para tumayo bilang pangalawa mong magulang. Binalingan niya ang matanda at gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Thanks for your concern, Steven. I know I can count on you. Maria's POV. Katatapos ng kumain ng lahat at ngayon nasa higaan na si Maria katabi ang kanyang anak. Matyaga niyang binabasahan ng bedtime story ang bata, hawak ang manipis na libro. And they lived happily ever after.
Matapos niyang bigkasin ng huling pangungusap sa kwento ay ibinaba niya ang storybook. Saka lamang niya napagtanto na nakatulog na pala ang bata. Nakangiting pinagmasdan niya si Margaret na mistulang anghel sa kanyang tabi. Sa anggulo ng mukha nito ngayon, kapansin-pansin ang magandang kombinasyon ng mukha nilang dalawa ni Gabriel. It's just perfect. Nakuha nito ang mestiza look kay Gabriel na may halong pagka-Filipina na siya ring namana ni Margaret sa kanya. Everything seems to be going fine. Magkakasama silang tatlo sa isang bubong at namumuhay ng simple at payapa. Pero para sa kanya, may kulang pa. Kung magkakaayos na sana sila ni Gabriel, wala na siyang mahihiling pa. Yan lang naman eh. Ang manumbalik ang maganda nilang samahan noon at walang sino man ang pupwede na makapigil dito. Ang tanong, posible pa kaya yun? Naputol ang pag-iisip niya nang makita na bumukas ang pinto ng kanilang silid. Bumungad si Gabriel na kagagaling lang sa banyo at bagong ligo pa. Agad na sinara nito ang pinto at sinabit ang tuwalya sa likod noon. Langhap niya ang mabangong amoy ng lalaki habang papalapit ito sa kanila. Maingat tong humiga sa kama katabi ang anak na nasa pagitan nilang dalawa. Akmang tatalikuran niya to nang biglang magsalita si Gabriel. Before we go to sleep, can I talk to you for a second? Tumango siya at inayos ang kumot na nakabalot sa kalahating parte ng kanyang katawan. Ano yon? Tungkol nga pala sa mga nangyari noon, I just want to say sorry for how I treated you. Masyado akong nabulag ng galit ko dahil natuklasan ko tungkol kay Jeffrey. I couldn't believe that he's the same guy who ruined our marriage. All these years I thought he could be trusted. It turns out, siya pala ang bulok na bunga sa punong itinanim nating dalawa. Maliban pa doon, aminadong nagsiselos ako sa tuwing magkasama kayo kung kaya't inakala ko na kaya ka nakikipagbabutihan kay Jeffrey ay dahil may nararamdaman ka para sa kanya. I'm sorry, Maria. Sana mapatawad mo ko. At sana hindi pa uli ang lahat para maitama ko ang mga pagkakamali kong nagawa sa'yo. Can you forgive me? Maria was startled. Alam niya sa sariling hindi siya nananaginip, pero sinong mag-aakala na maririnig niya ang mga salitang iyon mula sa bibig ng isang Gabriel Goles na minsan na siyang pinagtabuyan dahil sa kanyang mga nagawang pagkakamali noon. I don't know what to say. Is this for real? OMG! Ilang buwan kong hinintay na dumating ang araw na to. Araw-araw, lagi kong hinihiling na sana maayos ng gusot sa pagitan nating dalawa. She paused for a while, trying to hold her tears but she couldn't. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha pababa sa kanyang pisngi. Gabriel wiped her tears with his thumb and said, "Sumamahal ang loob ko nung panahon yon, but my love for you will never change. Ikaw pa rin ang sinisigaw ng puso kong ito, Maria, mula noon hanggang ngayon." Maingat tong umusog para sakupin ang kanyang labi. Nagkatidyo ng init at kiliti sa kanyang sistema na ngayon na lang ulit naramdaman. Muli, nabuhay ang pagmamahalan nila na inakala niya'y mananatili lang nakabaon sa limot at sama ng loob. I love you. Mahal na mahal din kita, Gabriel. Nakangiting sambit niya bago muling hinagkan sa labi ang lalaki. Pagkakasunod na kalabit ang gumising kay Maria kinabukasan. Maliwanag ng paligid nang imulat niya ang mga mata. Paglingon niya, katabi pa rin niya ang anak na natutulog. Maya-maya na pagtanto niya, si Gabriel pala ang kanina pang kumakalabit sa kanya. Bakit? Anong problema? Kagad niyang napansin ang pamumula nito habang balot ng kumot na tila kinakaligkig sa lamig. It's not too cold inside though, kaya naman di niya maiwasan na mag-alala para dito. May gamot ba tayo? Masama kasi ang pakiramdam ko kanina pa. Tanong nito at halata sa boses nito ang matinding panghihina. Hinawakan niya ang noo ng lalaki. Naku po, ang taas ng lagnat mo. Kagad siyang tumayo. Check ko kung may naitabing gamot si mama. I'll be right back. Hinalungkat niya ang bawat aparador sa posibleng paglagyan ng mga gamot pero wala siyang mahanap. I'll be right back. Wala ang kanyang ina sa bahay para pagtanungan kaya mapipilitan siya na bumili sa labas. Bago yon, kumuha muna siya ng palanggana na may malamig na tubig at pimpo upang punasan ng lalaki. After that, nagpaalam siya na pupunta sa pinakamalapit na butika para bumili ng kailangan nitong gamot. Nagmadali sa paglalakad.
Papatawid na sana siya sa kabilang kalsada kung saan ang pwesto ng butika nang huminto sa harap niya ang isang itim na sasakyan at lumas mula doon ang dalawang armadong lalaki at pwersahan siyang hinila sa loob ng sasakyan. Sa kabilang banda, Gabriel cannot help but wonder what's going on. 30 minutos na siyang naghihintay kay Maria pero hindi pa ito nakakabalik. Ilang hakbang lang ang layo ng bahay nila mula sa butika. If she walks by foot, it won't take her more than 10 minutes to return. He tried to call her phone, but she's not picking up. Nag-aalala na siya knowing na kapapano lamang ni Jeffrey at posibleng hinahanap din sila ng taong nasa likod ng pagkasawi nito. Pagamat nanghihina ang katawan, pinilit niyang makatayo mula sa higaan. Napansin naman to agad ng kanyang anak na naglalaro ng manika sa gilid kaya tinawag siya nito. "Daddy? Dito ka lang anak ha, hahanapin ko lang ang mommy mo," sabi niya sa bata. "Ha? Bakit po, Daddy?" Nag-aalala na si Daddy. It's been half an hour since she left, pero hanggang ngayon wala pa siya. Anya rito sabay dampot ng cellphone na nakapatong sa ibabaw ng kama. "Pero Daddy, di po ba may sakit kayo? Baka mapano po kayo sa labas?" Margaret said worriedly, attempting to follow him pero nagawa niyang pigilan ang bata. Pinatong niya ang palad sa balikat ng anak. "Don't worry about me. I'm fine. Just stay here, okay? I'll be back as soon as possible." Tumango lang ang bata at saka siya lumabas dala ang susi ng bahay. Siniguro niyang nakalak ang mga pinto pag alis niya. Di nabatid sa kanya kung may makakita sa kanyang tagahanga sa kalsada. Ang importante ay mahanap niya si Maria. Dire-diretso lamang siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang kanto. Kusa siyang nahinto sa paglalakad nang maabutan niyang tatlong lalaki na nakakwentuhan sa gilid. Kitang-kita ng dalawang mata ko, may kinuhang babae dito mismo sa kanto. Papatawid sana yung babae nang may humintong sasakyan sa harap nito. Pwersahan siyang binitbit ng dalawang armadong lalaki at ipinasok sa loob ng sasakyan. Kaba at takot ang kanyang naramdaman ng mga oras na yon. Ayaw niyang mag-overthink, pero masama ang kutob niya. "Excuse me, narinig ko yung pinag-uusapan ninyo. Pwede niyo bang i-describe sa akin kung anong itsura ng babaeng sinasabi niyong kinuha at ipinasok sa van?" Matangkad, kulay brown ang buhok, nalampas balikat, nakasuot ng itim na jeans at pulang blouse. Detalyadong sabi nito. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at pinakita ang litrato ni Maria. "By any chance, ito ba yung babaeng tinutukoy mo?" Sandaling tinitigan ng matanda ang litrato at bahagyang napatango-tango. Kaagad na namuo ang kaba sa puso niya. Ramdam niya ang pagpatak ng pawis sa kanyang noo dahil doon. "Saan pupunta yung sasakyan?" Tanong na ulit. "Hindi ko alam dahil masyadong mabilis sa mga pangyayari, pero nagtungo ang van sa direksyong yon." Tinuro ng lalaki ang diretsyong daan pakanan. "Sige po, salamat," maagap niyang sabi. At this point, halo-halo ang kanyang nararamdaman. Galit, nerbiyos at takot sa posibleng mangyari sa babaeng mahal niya na ngayon ay nasa kamay na ng masasamang tao. Isa pa sa kinababahala niya ay si Margaret. Ngayong napilitan siyang iwan ng bata na mag-isa sa bahay. Nagkataon kasing nasa palengke si Steven, sinamahan si Tita Nadia para tulungan ito sa pagtitinda. Kailangan nilang malaman ang nangyari kay Maria. Mabilis niyang tinawagan ng ginang. "Tita Nadia, kailangan ko kayo rito sa Santa Maria." Panimula niya at saka kinuwento ang mga nangyari. "Naku po, sino namang gagawa sa anak ko nito? Sino pa ba sa tingin ninyo? Iisa lang naman ang bukod tayong may sama ng loob sa inyo at kay Maria na may kakayahan na gumawa nito. Si Ferdinand," saad ng ginang, at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. "Exactly. Ngayon baka po pwedeng umuwi kayo ni Steven para kunin si Margaret. Iniwan ko siya sa bahay para sana hanapin si Maria. Isama niyo siya sa police station para makahingi ng assistance." "Paano ka, Gabriel?" "I'll try to look for her. May alam po ba kayong lugar na posibleng pagdalhan kay Maria? Maybe an abandoned building nearby the area," naisip niya. Desperado na siya. Kung kinakailangan galugarin niya bawat gusali sa lungsod, gagawin niya. Mahanap lang ang babae. "My former office." Nadia replied, "It has been abandoned ever since my company fell into bankruptcy. May nakapagsabi na rin sa akin na minsan ang nagpabalik-balik ang grupo ni Ferdinand sa lugar na yon. Malakas ang kutob kong doon dinala ang anak ko. Can I get the address?" Anya rito. "Pero paano kung madisgrasya ka, Gabriel? Hindi basta-basta si Ferdinand.
Maraming tauhan yon at sigurado. I don't care about that. Can you just give me the address so I can go there? Hindi ko nahihintayin pa ang mga pulis dahil oras ang kalaban natin dito. Baka sakaling pumunta ako roon at makumbinsi ko si Dad na pakawala na si Maria. Pansin niya, saglit na nahimik ang ginang. Sa huli, napilitan si Tita Nadia na i-text sa kanya ang kompletong address ng nasabing lugar. He took a cab to get there fast. Intayin mo ko, Maria. Ililigtas kita.